Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong may issuean na warrants of arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Kasama nyo. Kaalyado nyo. Diba? May mawawarant na mga senador na mga kasama nyo. Diba? Oh, shoutout muna kay Lorenzo. Oh, yan ha. Oh. So, bakit mo na-open yan, Marcoleta? Di ba dapat agree ka kasi, alam mo, lawyer ka di ba? Dapat pabor ka sa mga warrant na yan para talagang harapin nila yung kanilang inaakusa sa kanila. Di ba? Para malaman kung talaga bang itong mga to naglakaw ba or hindi. Kasi sabi naman nila hindi, di ba? So, dapat marunong silang, dapat nilang harapin ito. At bakit parang inuupin mo yan dyan sa inyong, dyan sa Senado, no? Anong purpose? So, alamin po natin, tingnan natin, panoorin natin, di ba? At syempre, no? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, huwag kalimutang pindutin yung mga yan para magtuloy-tuloy po tayo. Siyempre, may TikTok, may Facebook din po tayo. Sana po inyong suportahan. So, ito na mga pre, tuloy po natin. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? So, nagtatanong po siya. Nagtatanong kung may kapangyarihan po ba ang Ombudsman na mag-issue ng warrant of arrest. Okay? So, teka lang. Para saan ba yung tanong mo na yan? Para ba sa sarili mo o para sa taong bayan? Or para sa mga Duterte? Or baka naghahanap ka lang ng butas para, alam mo na yun, yung hindi matuloy. Ito yung opinion ko lang naman. Diba? Baka mamaya, naghahanap ka lang ng butas kaya nagtatanong ka. Pero dapat alam mo yan, lawyer ka eh. Bakit hindi mo ba alam kaya ka nagtatanong? Tsaka hindi naman siguro gagawin yan ng ating gobyerno kung mali, di ba? Ano sa tingin nyo? Ito ang inusisa ni Senador Rodante Marcoleta kay Ombudsman Crispin Remulla sa plenary debates ng Senado para sa budget ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na maaring sa December 15 ay mag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. May mga ano na nga kontraktor na warrant na Yung iba nagtatago na po. Diba? So meron pang 15 na ayon kay Remulla may 15 pa malalabasan ng warrant of arrest. So baka yung mga yun ngayon ay naghahanda na sa pagtatago. Ewan ko kung makakatakas sila ng bansa, no? Pero kung hindi man po sila makatakas, magtatago po yung mga yan dito sa Pilipinas. Si Bato de la Rosa kaya, kumusta na yun? May balita na ba kayo kay Bato? Mukhang biglang nanahimik ka. Bato, ba't ganon? Bigla kang nanahimik. Idol ka pa naman ng mga DDS. Sabi mo nga kay Trillanes, Sos, ICC, sumama ka ba, Trillanes? Nasan ka na? Hindi ka na namin maramdaman. Yung aura mo ba? Hindi na namin ramdam. Diba? So, sana naman, Bato, mag-hi ka naman muna, no? Para maramdaman namin yung aura mo. Opinion ko rin po yan, sir, ang opinion mo. Ayun. Pinangalanan pa ni Remulla ang mga kasama sa maaaring ma-issuehan ng arrest warrant, kabilang na sina Senators Francis Escudero. Nako, yung tatlong itlog. Yung tatlong itlog, mawawarrant na. Si Chis Escudero. Sino to? Si Jingo Estrada. Si Pastor. Joel Villanueva. Naku, patay tayo dyan. Ano kayang gagawin ng mga to? No bail pa naman yan. Ay naku, sakit nun, senador. Si Jinggoy, papangalawa na to. Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva.
Hindi ba ang ibig sabihin nito? Ito. Yung tagapagtanggol ng kanyang kaalyado. Ano bang ibig sabihin? Makikinig kami, makikinig. Pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. Just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. Ayan maliwanag po dito na parang kung iintindihin po natin yung kanyang sinasabi, hindi po siya pabor sa mga warrant na to. Diba? Pero bago yan, basahin muna natin to. Sabi ni Dane Biato, ballpoint, tumigil ka na. Ikaw na lang yata natitirang vlogger ng BBM. Siguro inaantay mo bonus nyo. Nawawala na ang mga 50 million sa PCO. Kaya butata ng bonus nyo. Makapal ang mukha. Nagantay talaga ako ng bonus. Kasi ngayon Disyembre, tatanggap po ako ng milyon-milyong bonus galing kay YouTube. At hindi mo ako mapapatigil. Titigil lang ako pag nabulok na lahat ang mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Katulad ng mga dutae. Kailangan mabulok yung mga yan para matigilan na si Ballpoint Man. Diba? So, dito po sa sinabi ni Marcoleta, mga pre, maliwanag po ito na pagkampi sa kanyang mga kapwa senador ng mga DDS. Nakita natin to. Diba? Maliwanag po na kumakampi po talaga si Marcoleta doon. Diba? Halatang halata naman. Diba na kulang na lang sabihin niya na hindi, mali yung warrant of arrest na yan. Hindi pwede yan. Diba? Tuloy. Bilang sponsor ng 2026 budget ng Office of the Ombudsman, nilino naman ni Senador Shovin Gatchalian na hindi trabaho ng naturang ahensya ang mag-issue ng warrant of arrest. Sa halip, responsibilidad ng Ombudsman ang tiyakin ang pananagutan ng mga lumabag sa batas, partikular na mga kawani ng pamahalaan. Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng Ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa. Di na sana na-announce ang mga may warrant para di makapagtago. Hindi, ano kasi yan i-announcement po yan o hindi. Diba? Malalaman at malalaman nila yan. Malalaman at malalaman nila yan. Ganun, may proseso kasi. Ayan shoutout kay Diane Love. Tsakita natin to. Pangit na kasi ng ng YouTube ngayon. Nagdikit-dikit na yung pangalan. Kaya hindi natin mabasa ng maayos Si Marcoleta, tagapagtanggol ng magnanakaw, sabi ni Ricardo Linsao. Di ba? Kanya-kanyang opinion dito tuloy natin. Po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung in-explain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Direkta rin namang sumagot si Remulla sa media kaugnay ng issue. Kasi ako naman kasi, I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Pinuna din ni Senador Marcoleta ang malalaking confidential funds ng Ombudsman, kung saan mula sa nasa 168 million pesos na confidential funds noong 2024, naging 1.5 billion pesos ang inilaan para rito. Ano naman kung 1.5 billion pesos yung inilaan? Wala namang nabalita ang pagnanakaw o pangungurakot diyan sa 1.5 billion na yan. Diba? Kaya naman, alam nyo, kahit gaano pa kalaki yung confidential funds, kung nandyan lang naman, hindi naman po kinukurakot, para sa akin, wala naman pong problema. Yung matindi, kung ganyan na nga lang kaliit yung confidential funds mo, 125 million, tapos in 11 days, naglaho na, yan po yung delikado. Diba? Ang tanong dito, itong 1.5 billion, ano yan? Naglaho ba? Hindi naman, diba? Wala namang isyong ganun. So, bakit mo ngayon, Marcoleta, ku-questionin yan? Ayun yung tanong di ba?
sabi ni Dani. Basahin natin to. Ay nako, anong mangyayari pag napatalsik na amo mo? Mawalan ka na ng kita sa bagay, taon ka na dyan sa trabaho mo. Sigurado marami kang ipon. Balato naman boy, trabaho ka sa akin. Oo, tagadila ka ng puwit ng aso namin. Oo, kung gusto mo, message mo lang ako para mabigyan ko ng patuka yung hampas lupa mong pamilya. Alam nyo, dito sa pag-YouTube, siguro magti-10 years na ako dito. Kahit sinong maging presidente ng Pilipinas, nandito pa rin. Kumikita yung YouTube. Diba? Yung pangarap nyo na matatanggal si PBBM, hanggang pangarap na lang yun. Kasi mga bangag kayo, nangangarap kayo ng gising, mga bobo. Sige, mangarap pa kayo ng gising. Adik kasi kayo. Sige, hit pa more. Taong 2025. Hindi ko po masakyan, from 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga dahil nadidiin po yung kalyado ni Marcoleta, naghahanap din siya ng butas na pambanat dun sa confidential funds na yon. Ang tanong ko sa iyo, Marcoleta, ninakaw po ba yung 1.5 billion? Binulsa po ba? No, naglaho po ba? Ha? Naglaho ba? Hindi. Kasi kung hindi naman naglaho, siguro wala na tayong problema doon. Diba? Wala na siguro tayong problema doon na talakayin pa yan. Dapat focus ka sa warrant of arrest ng mga kasama mo. Doon ka lang focus. Wag nang paligoy-ligoy pa. basa ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido si Marcoleta sa pagtaas ng confidential funds ng Ombudsman. Kaugnay nito, hiniling ng mambabatas na ilaan ang iba pang pondo sa Alternative Dispute Resolution Office. Nangako naman si Senador Gatchalian na pag-aaralan ng naturang mungkahi. Asher Kadap. Masama lang loob niya ni Marcoleta kasi yung mga kasama niya alam mo yung sikat na. Masama lang loob niyan kaya naghahanap ng butas, di ba? Pero para sa akin mga pre, hanggat basta hindi nawawala yung pera, walang issue sa pagnanakaw, di ba? Wala namang problema eh. Pero kung kahit piso yan, yung confidential funds mo, kahit piso, kung ninakaw mo naman, may issue, malaking issue yan. Di ba? Katulad ng ginawa ni Sara Duterte, yung kanyang problema, di ba? Sa 125 million. So doon dapat mag-focus. Yung nawawala, yung pukusan, hindi yung nandyan lang. Di ba? Magsasayang kayo ng laway dyan kung nandyan lang naman. Hindi naman nawawala. Di ba? So, yan, next topic po tayo mga pre. Anyway, bago po tayo mag-move sa next topic natin. And kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo. And sana po inyong suportahan. So ayan, eto na, no? Basahin muna natin to. Ang tanong, nasan ang bilyon confidential funds ni Remulla? Saan dinala? Nasa na ba pera? Nagtatanong ka? Nasa ano naman yan nasa, di ba? Nasa website naman yan ng gobyerno. At saka teka lang. Kung magtatanong ka, siguraduhin mong may problema. Pero kung magtatanong ka lang, ikaw lang, sa sarili mo lang yung nagtatanong, hindi nga tinatalakay ng media yan kasi nga wala ngang anomalya dyan, mukhang sablay ka dyan. Diba? Mukhang tagilid ka dyan. Si Sara Duterte kasi nasilipan ng pagkakamali Diba? Kaya nai-issue siya.